sa preparasyon o sa paghahanda ng alin? Ng kanyang hinirang o ng kanyang mga hinirang. Ibig sabihin, the apostolic grace, the prophetic grace, the evangelistic grace, the pastoring grace, and the teaching grace. Listen to me. Now, ito ay importante na magkaroon ng bawat isa sa atin o ma-encounter ng church. Are you with me? Nagkakaunawaan ba tayo? Nagkakaintindihan ba tayo? Oh? Hello? Amen. Are you with me? It's because look at here. Sabi dito, in verse 12b, sa ikaulad ng kanyang iglesia. Ibig sabihin, itong 5 bagay na ito, okay, itong 5 bagay na ito ay importante. Are you with me? No? Upang sa ganon, everybody listen to me. Okay? Itong 5 bagay na ito ay importante. Bakit? No? Dahil ang purpose ng 5 bagay na ito, you know what? If you remember, this is a gift. Amen. Pag sinabing gift, regalo, kaloob. Sa madaling salita, ang pagiging apostol, ang pagiging propeta, ang pagiging evangelista, ang pagiging pastor at ang pagiging teacher, ito ay kaloob. Sabihin natin kaloob. Bakit siya naging kaloob? Kaya yan naging kaloob dahil yan ay, listen to me, kasangkapan upang sa ganon, may handa ang iglesia ng Diyos. Did you get this? That's why you have a pastor. Para saan? Upang sa ganon, you know what? Hindi lamang kayo pangaralan ng salita ng Diyos, but we carry a pastoring grace. Upang sa ganon, dalhin kayo saan? Sa pastulan ng Diyos. But also, in our church, we need a apostolic and prophetic grace. Hello? Hindi ibig sabihin na merong apostol. No. Ang sinasabi rito, the grace. Para saan yung apostolic and prophetic grace? Everybody listen to me. Ang apostolic and prophetic grace ay importante sa isang church. When we say apostolic grace, it means, o ang ibig sabihin nito, pag sinabing apostolic, ibig sabihin that is the work of a builder or the ministry of a builder. It's because ang pagiging isang apostol ay builder. Are you with me? Ano yung binibuild niya? Buhay. Nino, ang buhay ni Jesucristo sa buhay ng mga tao. Yun ang binibuild ng isang apostol. Are you here? Now, we need to carry this apostolic grace. Ang sabi kanina, grace. Tama ho ba? Or the apostolic mantle. Amen. In our church, upang saan? Upang ang buhay ng bawat isa sa inyo ay mabuild. Amen. That's why for me as a pastor, you know what? I need, o kailangan ko na meron akong tinatawag na apostolic and prophetic grace. No? Nakikinig ba kayo? Okay, let me help you. Me as a pastor, kinakailangan ko na i-connect ang sarili ko saan? Doon sa prophetic and apostolic source. Or apostolic and prophetic grace. Are you with me? Para saan? Bagamat ako, at the same time, at ang aking asawa, ang siyang tumatayo as your pastor, but still, as long we know how to tap in the apostolic and prophetic grace, saan? Sa buhay ng mga tao na inilagay ng Diyos sa buhay namin.
Sino yun? Like for example, my spiritual father or our spiritual father, he carry a what? An apostolic grace also. And a prophetic grace sa kanyang buhay. Why? It's because natutunan niyang i-connect ang sarili niya. Saan? Saan? No? Sa kanyang spiritual father din. Na, tawag dito, meron tinatawag na apostolic and prophetic dimension. Are you with me? Or apostolic and prophetic grace na tinatawag din. Naunawaan niyo po ba? Makinig kayo. Pag sinabing apostolic grace, listen to me, ibig sabihin we have the capacity, no? Ikaw, bilang tumanggap ng grace na ito, ano yon? Yung apostolic grace to build. Amen. It's because pastoring grace is different. Are you with me? Pag sinabing pastor, no, ibig sabihin, ang grace na meron ka lang, ang grace na meron ka lang or available sa buhay mo is to pastor the flock. Amen. But if you notice, you know what? Even here in our church, by the grace of God, we have also the apostolic and prophetic grace. Ano yun? That's why ang buhay ng bawat isa sa atin ay nabibuild. Saan? Sa pamamagitan ng buhay ni Kristo na kung saan ay binibuild sa buhay ng bawat individual. Naunawaan niyo po ba? That's why makikita mo na meron totoong transformasyon sa buhay ng mga tao. And listen to me, ito ang kakulangan ng maraming simbahan ngayon. Ano ang kakulangan ng maraming simbahan ngayon? This different kind of grace. The apostolic and prophetic grace and the evangelistic grace. Ano ang available ngayon sa karamihan ng simbahan? Yung tatlo lang. Pastoring, evangelistic, and teacher. Or teaching grace. Why? It's because karamihan ng simbahan sa ating kapanahonan ngayon, for them, tabu ang alin, ang apostolic at prophetic grace. Pag sinabing wala na sa kanila ang apostolic at prophetic grace, sa madaling salita, ang pagkakaalam nila, wala ng apostol at wala na rin mga propeta ngayon. Ang meron na lang natira ngayon sa fivefold ministry ay ang pastor, ang evangelista, at ang mga teacher or guro. That is wrong. Let me tell you this, that is wrong. Hello? Are you with me? That's why we cannot build a church of God without itong limang grace na ito. Malinaw ba ako sa inyo? I said we cannot build. I don't know kung paano nyo basahin ang inyong Bible. But please, try to read your Bible properly. Malinaw po ba? Pastor, ano bang kinalaman niya sa buhay ko? Apostolic, prophetic. Diba? I know some of you or many of you, yun ang tanong nyo sa inyong kaisipan. It so happen na hawak ko yung microphone. Amen? Let me tell you this. It is very, very important for you and I na maunawaan ninyo itong limang grace na ito ngayon. Ngayon pa lang. Napaka-importante na ngayon pa lang makita ninyo na itong grace na ito ay mahalaga sa isang iglesia. Dahil ang iglesia ng Diyos ay hindi mabubuo kung wala itong lima na ito. Kung ang available lang ay pastoring grace, kung ang available lang ay evangelistic grace, kung ang available lang ay teaching grace. We need the apostolic and the prophetic grace sa ating buhay. Upang sa ganun makumpleto ang grace ng Lord saan? In the church today. And let me tell you, once na kumpleto ito, ano ang mangyayari sa church? Are you ready? I said, are you ready? Sabi dito, in verse, saan tayo nag-stop? In verse 12. 13? Let's read verse 12 first. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang. Anong sabi rito? In verse 12, ginawa niya itong lima na ito. Malinaw ba? Apostolic grace,
prophetic grace, evangelistic grace, pastoring grace, and teaching grace. Para saan daw? Now everybody, let's read. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang. Ang tanong, sino-sino ba ang naniniwala na ikaw ay hinirang ng Diyos? See? Sinasabi niyo sa sarili niyo na naniniwala kayo na kayo hinirang ng Diyos. Now let me read this. Sa ikaulad ng kanyang iglesia. That's why ang iglesia sa karamihan ngayon, sa ating kapanahunan ay hindi buo. Why? It's because merong missing link. Merong missing grace na tinatawag. Are you here? Are you here? Paano tayo, you know what? Magagamit ng Diyos bilang kanyang katawan kung ang 5 grasya na ito ay wala o ang nananatili na lang ay 3. Naunawaan niyo ba ako? That's why a lot of churches now sa ating kapanahunan ay hindi totally nakakapag-move base sa nais na mangyari ng Panginoon Kristo. Why? It's because hindi pwedeng pasubalian kung ano ang ibinigay na ng Diyos from the start. Yun yung dapat na manatili. Naunawaan niyo ba ang sinasabi ko? Naiintindihan niyo ba ang sinasabi ko? Please try to understand what I'm trying to say to you guys. Did you get my point? That's why look at here on verse 12. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya. Anong sabi? Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya. Bakit tayo magkakaisa sa pananampalataya? It's because we carry what? This kind of grace sa buhay natin. Why? Whether you like it or not, ang isang tao ay hindi magiging tao kung wala siyang ulo. Para mas maintindihan mo. Tama ba? No? Ang isang tao ay hindi kumpleto kung walang paa at kamay. Oo, tao siya, pero hindi niya magagawa yung katulad ng ginagawa ng ibang normal. At gusto kong sumama sa takbuhan. Paano ka tatakbo kung wala kang paa? Gusto kong sumama sa palaro na agawan ng buko. Paano ka agawan ng buko? Wala kang mga kamay. Correct me if I'm wrong. That's why hindi dapat, listen to me, maging kakaiba sa inyo ang bagay na ito. Subalit dapat ngayon unawain ninyo ang mga katuruan na ito, ang mga bagay na ito, na kung saan ito ang siyang magbubuo sa ating pananampalataya. Did you get this? Did you get this? Now look at here. Where are we? First 13. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ano sabi rito? Magiging ganap daw ang ating pagkatao. Sa madaling salita, ikaw at ako, makikita mo na magiging ganap ang pagkatao mo. Tama ba? If you have this kind of grace sa iyong buhay. Hello? And most especially, sabi rito, ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Look at here on verse 14, hindi na tayo matutulad sa mga batang nadadala ng bawat aral. Sa madaling salita, anumang maling katuruan na pwedeng ilatag sa inyo ng karamihan ngayon, hindi ka na madadala. Why? It's because now you have an idea about the apostolic grace. You have now an idea about the prophetic grace. You have now an idea about the evangelistic grace, about the pastoring grace, about what? The teaching grace. Why? It's because this grace is already available in the house of God. Can you imagine kung ano ang pwedeng magawa nitong bagay nito sa buhay natin? Hello? Natututunan mo ba?
Nakukuha mo ba? Naiintindihan mo ba? Please try to absorb this. Pastor, ano ba yung grace na yan? Kaloob. Tama ba? Kaloob ng Diyos. Pag sinabing apostolic grace, ang grace na ito, you know what? Na nagmumula sa isang apostol is how to build. Amen. Ibig sabihin, if you are an apostle, you are a builder of God. Malinaw po ba? Pag sinabing prophetic grace, ibig sabihin, you have the capacity to hear the voice of God. Malinaw ba? Pag sinabing evangelistic grace, you have the capacity to what? No, to what? No, to win souls. Especially the lost souls. You have what? Compassion para sa mga kaluluwa na ito. Amen. Pag sinabing pastoring grace, no, you have what? The capacity to pastor the flocks of God. Ibig sabihin, dalhin sila saan? No, kawan ng Diyos. Dalhin sila saan? No, hindi lamang sa presensya ng Diyos, kundi pangunahan sila saan? Sa kalooban ng Diyos. No, pag sinabing teaching grace, ibig sabihin, you know, you have the capacity na kung saan ituro ang alin, kung anuman yung mga bagay na itinuturo sa iyo ng Santong Espiritu. Hello! Ang lahat ng bagay na ito ay importante, ang lahat ng bagay na ito ay mahalaga. Upang sa ganun ang iglesia ng Diyos ay maging buo. But right now, ang meron ngayon na kalimitan sa mga simbahan na tinatawag yung tatlo na lang. Pastoring grace, evangelistic grace, and teaching grace. Listen to me. Kailanman hindi magiging buo ang katawan ng Diyos kung ang lima na ito ay hindi magiging buo. That's why if you need, like for example, and if we need in the church right now, an evangelistic grace, anong kailangan natin gawin? Let us ask the Holy Spirit, Lord, give us an evangelistic grace. Hello? Because ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng kaloob na ito, hindi ang tao. If we need an apostolic and prophetic grace, let us ask the Holy Spirit again. Lord, give us an apostolic grace. Teach us how to build. It's because we want to build a city for you. Amen. Paano mo i-invade ang isang lugar kung itong grace na ito ay hindi available sa buhay mo? Naunawaan nyo ba? Naiintindihan po ba natin? How can we invade our city? How can we impact our community if we don't have an apostolic and prophetic grace sa buhay natin? Listen to me, ang lima na ito ay importante sa ating buhay. Most especially sa iglesyang ito. Amen. Amen. Hello? Where are we? 14. Hindi na tayo matutulad sa mga batang nadadala ng bawat aral. Parang sasakyan dagat na sinisiklot-siklot ng mga alon at tinatangay ng hangin. Hindi na tayo malilinlang ng mga taong ang hangad ay ibulit tayo sa kamalian. And that is the purpose of this. Upang sa ganun alam mo, you know what, kung ano yung dapat mong lakaran sa buhay mo. Why? It's because whether you like it or not, listen to me. Hindi lahat na nagsasabi Kristiyano ako ay Kristiyano nga na pwede mong pagkatiwalaan. Naunawaan niyo ba ang sinasabi ko? Are you here? No? If you think he is a Christian, then dapat makita mo yung spirito mo sa kanya. He must carry a what? No? You must carry, or he must carry in the same spirit like you that you are carrying now. Hello? Did you get this? Okay.
Where are we? 15. Manapay sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, magiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Malinaw ba? Sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, magiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. That's why, kung meron man tayong kailangan sa sarili natin, sa buhay natin, listen to me, ang katotohanan na nagmumula kay Kristo. Yun yung dapat natin pakamahalin at ibigin sa ating sarili. Ngayon, listen to me, ang bawat isa sa inyo, kung meron man akong inaasahan, everybody listen, everybody look at me. Alam nyo kung paano mahalin sa buhay nyo ang alin? Ang salita na katotohanan na nagmumula kay Kristo. Huwag niyong ibigin ang ibang salita na hindi nagmula kay Kristo. Kung meron man kayong dapat na pakaibigin sa buhay nyo, ang salita lamang ng katotohanan na maaari magbigay buhay sa bawat isa sa atin. At walang ibang pinagmulan ng bagay na ito, kundi kay Jesucristo lamang. That's why you cannot compromise. Hindi pwede pag may lumapit sa inyo, no, nasabihin, isa lang ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Alam mo ba yon? Sorry. As long na hindi mo kilala yung tao, do not say yes. It's because hindi mo alam kung saan ka dadalhin itong tao na ito. And do not try, to mingle sa mga tao na ito. It's because you don't know kung ano yung spirito na meron sila. Are you with me? Hindi mo rin pwede sabihin sa sarili mo, Pastor, alam ko naman, madidiscern ko na, you don't know. Tama po ba? The best way na pwede ka maging, maligtas sa mga tao na ito, na meron daladalang kakaibang spirito. Ano yon? Isa lang. As long na alam mo, kung ano, at kung paano mahuhuli, kung ano yung spirito na meron siyang daladala. If you know the principles of God, I tell you, hello, where are we? 16. Sa pamamagitan niya ay nabubuo ang katawan mula sa mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan. Malinaw ba ito sa inyo? Anong sabi dito? Sa pamamagitan niya. Nino? Nabubuo ang katawan mula sa mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan. Can you imagine, sa pamamagitan ng Panginoon Kristo at sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, ang bawat isa na bahagi ng katawan ng Panginoon Kristo, ikaw yun at ako ay nag-uugnay-ugnay, nagdudugtong-dugtong. Now, can you imagine kung yun ay mangyayari sa atin ngayon? And look at here, sabi dito on verse 12, at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. I tell you, kung meron man kayong isang bagay na dapat tandaan ngayong umagang ito yun. Anong sabi? Kung maayos na gumaganap, maayos ka bang gumaganap? Nang tungkulin ang bawat bahagi. Ibig sabihin, hindi dito tinutukoy kung anong ministry na meron ka. Ikaw, ano ang bahagi mo bilang individual? Malinaw ba ako? Tama ba? Kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, nakikita mo ba, by the way, na ikaw ay kabahagi sa pamilyang ito? Hindi mo ba nakikita ang sarili mo na tagalabas sa pamilyang ito? O taong labas? Oh, ba't nanahimik kayo? Kausapin niyo ako. Nakikita mo ba ang sarili mo na kaisa sa pamilyang ito? Hindi mo ba nakikita ang sarili mo na tagalabas
Tama ba? Tama ba? Tinutulungan ko lang kayo na maintindihan. Kasi kung hindi nyo maintindihan itong bagay nito, sasabihin natin, o baka sabihin nyo lahat, listen to me. No? Ngayon, dito ako. Next week, sa kabila ako. Sa susunod, doon ulit ako sa kabila. That's why very important, for me, it is very, very important for you to pray. If this is your family, then be sure that this is your family. Amen? Amen. Tama po ba? If this is your family, listen to me, you must pay the price. Nasaan na yung mga nakaupo rito? Nakatayo na kayo sa lahat. Okay. Be sure na nakikinig kayo, okay? Hello? Huwag niyo silang gayahin, okay? Hayaan niyo silang tumayo. Gusto nilang tumayo. No, huwag niyo silang gayahin. Okay? Kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki. Ano sabi? Ang buong katawan ay lalaki at lalakas. Can you imagine this? Sa madaling salita, kung ang bawat isa sa atin ay magpa-participate base sa inaasahan ng Diyos sa ating lahat, ano daw ang resulta? Dalawa lang eh. Lalaki at lalakas. Ang paglaki ng isang iglesia ay hindi lang sa bilang. Malinaw? Ang paglaki ng isang iglesia ay hindi lang sa bilang. Ang paglakas ng isang iglesia ay hindi lang din nakabase sa bilang. Dahil ito sa partisipasyon ng bawat isa sa atin. Dahil ngayon natutunan natin kung paano makipagkaisa kay Kristo at kung paano rin makipagkaisa sa bawat bahagi ng katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo, walang iba kundi ang iglesia. Ikaw at ako. Nakikita mo ba ang sarili mo na ikaw sa iyong kaliwat ka ngayon na nasa tabi mo kasama sa iyong harapan at likuran? Nakikita mo ba na sila o ang mga tao na ito ay kabilang ng buhay mo o kaisa ng buhay mo? At ang buhay mo, kasama nila ay kaisa kay Kristo Jesus. That is the test. Kung wala tayong test na ibibigay, hindi pwedeng mangyari. Listen to me, lahat accepted. That's why for me, I'll make sure, you know what, na lahat ng papasok dito, most especially, you know what, na nagpapatuloy, like for example, starting from 1 month pataas, na bumabalik in our church. Hello? I need to talk to them. It's because that's why some of you, kinakausap ko na kayo. Why? It's because hindi ibig sabihin na okay, naka 1 month ka na, naka 2 months ka na, naka 3 months ka na, you are part of this church now. No way. Unless, alam mo yung tatlong bagay. Are you for Christ? Are you for this church? Are you for me? True. And that is biblical. Why? It's because kung hindi mo nakikita yung tatlong bagay na ito sa sarili mo, maybe this is not, or not maybe, this is not your family or your church. That's why from time to time, nire-remind ko ang lahat ng mga leaders. From time to time, nire-remind ko ang lahat ng mga disciples o nasa mentoring. And kayo mismo na ng mga nagdi-disciples na dapat i-remind nyo lahat ng mga dinidisciple nyo about these things. And dapat kayo ng mga cell leaders, nire-remind nyo yung mga tao na meron kayo. It's because hindi usapan dito, hindi natin pinag-uusapan dito kung gaano tayo karami. Dahil gaano man tayo karami, kung wala tayong pagkakaisa, wala rin tayong magagawa. Yun ang katotohanan. Kaya na sabihin mo 10,000 tayo rito. Kung 9,000 sa inyo at 900 takot,
For me, mas gugustuhin ko na tipunin yung 100 na lang na natitira. Over 10,000. Magsimula ng panibago na kung saan alam ko naman na ang bawat isa na nanatili ay kaisa